Kasabay ng pagkatalo ni Kamala sa Amerika, mga kababayan, ay natalo din daw itong ating Kamala dito sa ating bansa. Mayroon po na tayong Kamala version, mga kababayan, dito sa Pilipinas. Ito ang Kamala ng Amerika at yun naman ang Kamala ng Pilipinas. Kamalasan, mga kababayan. Si Kamalasan. Si BBM. Ayon sa pananaw ni Roque, mga kababayan, sa pagkatalo ni Kamala Harris, ay parang natalo na rin daw si BBM dahil naonsyame ang kanilang mga plano, mga kababayan, kasama daw ni Biden. Lalong-lalo na yung ginagawa nilang issue dyan sa West Philippine Sea. Goodbye ang kanilang tapang-tapangan. Yung mga pagpapapasok ng pwersang Amerikano dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng EDCA na ang sabi, for humanitarian reason, bumagyo na. Nasaan ang mga humanitarian ng mga Amerikano, mga kababayan, na pinadala dito dahil sa EDCA? At higit sa lahat, eto daw si Trump, mga kababayan, na nanalo ngayong presidente, ay ayaw sa ayaw daw sa polvoron nitong si Trump, mga kababayan. At ang sabi ha, may nagpadala na daw ng mga impormasyon, mga kababayan, sa pagiging judictus benedictus itong si Ngag-Ngag doon kay Trump sa Amerika. Yan sabi ni Maharlika. Panoorin po natin, ha. Dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang si PBBM. Ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump. The biggest loser! Si PBBM. Ang Kamala ng Pilipinas, Kamalasan ng Pilipinas, mga kababayan, na si BBM. Pero pagdating dyan sa sa Amerika, kung sino man ang nanalo, mga kababayan, si Trump o si Kamala, o si Trump na ang nanalo, hindi ba tayo nakikialam, mga kababayan, Dahil sa kanila na yan bigay na natin sa kanila, mga kababayan. Ang issue natin dito, etong ating bansa. Dami na nating problema, mga kababayan. Hindi na tayo makikisaw-saw dyan. Isang Republicans, conservative. Kita nyo, anti-abortion, anti-drugs. Kaya pinuri si President Trump. Si Presidente Trump si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga... Paano na yan? Igalit pa si Trump dun sa mga judictus. Malakas ang intel niya lang, mga kababayan. Isang silip lang ni Trump dyan. Alam na niya ang baho ng mga tao dyan. Sino mga leader dyan ng mga judikdik. Paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya, at solid na mga background. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Correct! Of course, di pa naman... Pati kami. Pati dito sa Pilipinas. Ayun ang mga Pilipino yung mga matitinong Pilipino. Pero ang problema, mga kababayan etong PNP, si Marbil. Ang sabi, ang paggamit daw ng droga ay may economic factor. Papatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon, nandyan ang video, nandyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandyan ang abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang denial. Pero dyan sa issue kay PBBM, naniniwala tayo kung anong sinasabi ni dating Pangulong Duterte, which is, ang sabi ng dating Pangulong Duterte, ngag-ngag yan noon, ngag-ngag yan ngayon. May presidente kayong ngag-ngag. Sino ba naman tayo para hindi paniwalaan si dating Pangulong Duterte, mga kababayan? So alam ko, nasa isip ng unit Trump, naku, could this Marcos be a user? At saka wag natin kalimutan, Noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House. Di ba? Sabi dati, nagkialam mo yung Amerika. History will repeat by itself na nga ba, mga kababayan? Tapos, ang pinalit na yung presidente, babae. Si Correctom.com. Pero ngayon, mga kababayan, ang vice president, babae, si Sara. Pero, malayo kay Correctom, mga kababayan, di ba? Napakaganda ng reputasyon ni Sara Duterte. Hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Nakialam na nga yun yung sabi, di ba? Mga Amerikano nga ang nagdala ng mga kababayan kay McCoy, senior. Di ba? Dinala sa Hawaii.
Talaga, dinala mga kababayan sa Hawaii. iba yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card. Para Ironclad. Pero nagtataka tayo mga kababayan, si Biden ba? Siya ba talaga nagpapatakbo ng Amerika nung presidente pa siya? Hanggang ngayon, di ba, hindi pa na-put in office talaga si Trump. Parang mayroon na talagang problema mga kababayan sa kanyang cognitive. Dahil yung sa kanyang speech, "Hello, ladies and gentlemen, I am Joe Biden. I am Joe Biden's wife." Pero kawawa, wag niyong kutyain mga kababayan dahil baka darating din tayo dyan. Pero the fact na hinahawakan niya ang isang bansang nagdodomina all over the world, tapos meron ka na problema sa cognitive ability mo, delikado. Delikado. mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supilin ang paglakas ng China sa BFF sila ni BBM. pamamagitan ng paggamit ng dahas, at talaga namang nag-aantay lang na pagkakataon na makipaggera ang mga Amerikano under Biden sa China. Tapos bumisita pa si BBM kay Biden dati, Tapos andun pa si Admiral mga kababayan na grabe talaga ang tawa. Si First Lady Lisa, yung meeting nila ni Biden at saka asawa ni Biden, grabing tili mga kababayan. Tumili talaga si Admiral. China, ayun. Ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden. Paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng 4 pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Ibig sabihin, wala namang kinalaman yan sa West Philippine Sea. Correct. Na meron tayong hidwaan sa China. So paano na yan? Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan, Ilocos at saka sa Isabela ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng China. Si Trump, wala siyang pakialam ngayon kung ano mangyari sa mundo. Uunahin muna niya ang mga Amerikano. At ang importante ngayon sa Amerika, yung ekonomiya, yung trabaho, at saka yung hanap buhay. So, hindi priority ng Amerika ngayon, mga kababayan, yung chichiburetso dyan na gusto ni BBM. Maglagay ng EDCA sites pati na mga kagamitang pandigma, mga kababayan. Nakatutok na doon sa Taiwan. So talagang yung mga pull out, kinakailangan makuntin ang China, wala siyang pakialam dyan. Ang kanyang unahin is goodbye Tariela, yung masamang bunganga mga kababayan ng Coast Guard, bata ni Admiral. Tingnan natin ang tapang nyo ngayon na wala na si Lolo Biden nyo. Paano mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at hindi sa pamamagitan ng gera. Kaya nga, nanalo siya sa plataforma ng America First. Good. Ang gusto nga niya mangyari, NATO, magbayad kayo para sa seguridad ninyo. Tama! Kaya nawala ang pinakamalaking alas ni PBBM sa suporta ng Amerika. Kung sa baraha mga kababayan, pusoy! Si BBM. Nawalang bigla yung usapan nila ni Biden mga kababayan. Ang malaking katanungan, ano ba ang kanilang usapan? May involved ba dyan tungkol sa hidden wealth ng mga Marcoses sa Amerika? Ewan lang natin. Yung mga ginto na sabi ng mga loyalist tayo mga kababayan na metric tons daw. Yung paniniwala na importante ang Pilipinas dahil kinakailangan maghanda para sa gera laban sa China. Wala na. Mabuti naman mga kababayan dahil kinabahan tayo noon Nagpadala na ng mga weapons dito mga kababayan. Pakialam ko sa inyo. Ngayon wala na pake si Trump. Yung ekonomiya ko dito sa bayan ko. Unahin ko muna yung mga kababayan ko. Kayo magbayad sa sarili nyong seguridad. So, sorry. Sorry, BBM. At ang kanyang pamilya at ang mga cronies nawala ang pinakamalakas na selling point ninyo sa Amerika. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Gumuhong parang buhangin ang mga pangarap ni BBM sa usapan nila ni Biden. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.